Okay, Scorpio, let's see what exciting things are happening to you in the next 30 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Scorpio, exciting things happening in the next 30 days. You have the Hanged Man. Parang merong nag-open na opportunity for you. Maaring sa ngayon hindi mo pa yan sinusubukan, pero pinag-iisipan mo na eh. So you may be talking to some people para sa decision na yan. Kumbaga, hindi mo siya minamadali kasi gusto mo kapag nag-decide ka, talagang handa ka. Handa ka na pasukin yan. So it's like a new opportunities opening up para sa'yo. Wow, you have the Tower. Yung iba sa inyo, maaring merong biglaang mangyayari para ma-experience nyo na agad yan. Alam mo yung tipong nag-o-overthink yung iba. Tapos biglang, ayan na. Bibigay na sa'yo. Example, no? Yung energy lang naman. Example, yung gusto niyang mag-try na mag-bungee jumping. Tapos, nagdadalawang isip siya, hindi siya makaabante, no? Hindi siya makatalon. Tapos, yung mga tao sa paligid niya, tinulak na lang siya para ma-experience na niya. Alam mo yun? So, ganun yung energy ng The Tower. So, it's an experience na mangyayari sa'yo kahit na dinedelay mo or parang iniiwasan mo. Dahil, kumbaga, it's time for you to experience that. Diba? Wheel of Fortune, it is your fate. It's your destiny. So, example, pwede rin namang mag-resonate sa iba. Yung pinagnilay-nilayan mo, pinag-iisipan mo, teka, ito bang trabaho na to? Masaya ba ako rito? Gusto ko na kasing, sumubok ng iba, diba? Iniisip mo, ganun. Tapos, paulit-ulit mo lang yung iniisip or sinishare sa ibang tao. And sila, nagbibigay sila ng advice, pero wala ka namang tinitake na advice galing sa kanila. And then, eto na, meron ka ng, may mangyayari na beyond your control. At yun na yung parang naging trigger sa'yo na to finally decide. Oo. Halimbawa, yung iba nga, nag-iisip pa, alis ba sa trabaho, ganyan, or alis ba kayo sa relationship, unahin muna natin trabaho. Alis ba kayo sa trabaho, tapos biglang, nagtanggalan ng tao, nag-lay off. So, natanggal ka. Or maaring nag-apply ka na lang para matanggal. Yung mga ganon. Ang tawag doon, not actually resignation, but pwedeng retrenchment or may application para mag-early retire ka. 'Di ba? So, it's like an event na hindi mo na maiiwasan. Hindi mo na madedelay kasi mangyayari na siya. Because it is your destiny. So, dahil doon, finally, yung mga gumugulo sa isip mo na gusto mong gawin, magagawa mo na. Kasi nandun na, wala ka ng choice. Oo. You were, kumbaga dinala ka na sa ganong sitwasyon for a change. The Chariot. This is a very positive card because the Chariot is about success. Reaching your goals. Some of you want to explore new opportunities para magiging mabilis ang pangyayari. Alam niyo yun? Na, para siyang yung kwento ng I think nung pandemic yun eh. Na merong, I think mag-asawa sila, tapos pareho sila nawala ng work dahil sa pandemic. Syempre, unexpected yun, di ba? Pero dahil doon, hindi lang sila nagmukmuk. Syempre, nakakalungkot. But
wala sila magagawa. But then, doon sila nakaisip ng dahilan para makapagnegosyo and hindi nila akalain na yun pala yung magpapayaman sa kanila, yung negosyo na yun. So, kung hindi sila natanggal sa trabaho, makakapag-isip ba sila ng negosyo agad-agad? 'Di ba? Hindi. So, yun yung naging point, no? Trigger point para i-push ka na ni universe na gawin mo na yung dapat mong gawin. Oh, tingnan nyo, 8 of Cups. Leaving a situation, leaving things behind. Yung iba rito can be a relationship na alam mong hindi ka na ganun kasaya, parang hindi na fulfilling. You feel like you need to leave the relationship. Tapos, biglang, oops, nalaman mo, nag-cheat pala yung person mo sa'yo. Nakakagulat yun, 'di ba? Pero, at the same time, na-realize mo, uy, oo nga, kaya pala gusto ko nang umalis sa relationship na to. Kumbaga, yung mismong ng forces around you, yun na yung gumagawa ng paraan para makaalis ka sa isang sitwasyon na hindi mo dinideserve. 'Di ba? 10 of Wands, a lot of work. You're going to be busy, pero kaya mong i-handle. Yan o, ang daming flowers. And 8 of Cups, it's leaving a situation. Meron kang aalisan, aalisan na sitwasyon na hindi ka na masaya, hindi ka na productive. You feel na that's not the life that you want. Yes. So, 'di ba? Gusto mo ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Chocolate. Doing things right. 'Di ba? You're doing things right. These are the good stuff. The good stuff are happening to you. Believe in the impossible, Scorpio. Ang importante is yung faith mo, yung paniniwala mo. Magiging maayos rin ang lahat. And there's also protection. You are being guarded and guided. Protected ka ng iyong mga spirit guides. I also see you na setting boundaries. Hindi mo na rin hahayaan na i-take advantage ka ng ibang tao. It's like, ito naman, may mask siya. That's part of your protection. Hindi lahat pakikitaan mo ng totoong ikaw. Because alam mo na hindi nila dine-deserve yun. At yung mga tao talaga na deserve na makilala kung sino ka, yun lang talaga yung makaka-penetrate dyan sa mask na yan. Mas makikilala ka ng lubusan. Spiritual maintenance. Be your own caretaker. Yes, you are taking care of yourself. Focusing on yourself. Self-love. Self-care. And spiritual maintenance is also about your spirituality, mga pananaw mo sa buhay, yung pananampalataya mo. So, I think ngayon, mas nagiging seryoso ka sa iyong belief system, no, sa pina-follow mo. You are also letting go of your limiting beliefs. You are expanding. You are evolving. So, yeah, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.